Okay, good evening. Good morning everybody. Maayong buntag sa ato ang tanan. So this morning ato ang pag-isgutan ang uh, magkaroon ta og devotion karon no. Kabuntagon, welcome sa ato ang live. And then we praise and thank God for this morning, no. But kaya medyo kuha na tong panahon ron. Pili kayo siya maayo no kay nagdagpom ulan, but praise God gihapon no kay rain is actually a blessing para sa ato ang matagos sa kinabuhi no? Blessing na siya sa Ginoo tungod kay gibugo sa Ginoo no tubig pinagi sa ulan na bunyagan na pud ang ato ang mga tanom, karon na pud og nutrients ang ato ang mga kayutaan. And we praise and thank God for the blessing nga ato madawat gikan diha kaniya pinagi sa ulan. So this morning naman hinoon, medyo nawawala tayo sa sa sinasabi natin. May kasagol-sagol na ang sinasabi natin. So this morning, we talk about the fallen state of man. So the fallen state of man is mga atong lesson karon no. So ang first lesson nato is mao ni siya, the fallen state of man. So the aim of this devotion no karon nga kabuntagon is that the participants no, kita nga mga follower ni Lord will learn the history of man's fall into sin and its consequences. Ang ato ang verse mabasa diya sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17 and Genesis chapter 3 verses 1 to 19, and at the same time also makita diyan sa Romans 5:12 no. So access ideas that we talk about is how man was created no. Atong makita diha kung giunsa sa Ginoo paghimo ang tawo no, and what God's purpose to create man. Man did not remain in the beautiful state. So this lesson will give us full account of an awful tragedy that ever happened to man. So welcome no sa ato ang live. Shout out sa ato ang mga viewers this morning. Si Mami G and si Wing Silva. Si RK co-founder Junior. Welcome sa ato ang live. So this morning we talk about the fallen state of man. So before we proceed to discuss that lesson, allow me to read the verse that is given in Genesis chapter 2 verses 16 to 17. At the same time, Genesis chapter 3 verse 1 to 19. So this morning, samahan niyo ako na basahin ang salita ng Panginoon. Bani ko ninyo diha sa Genesis chapter 2 verses 16 to
17. Itong basahon. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. But the Lord God warned him, "You may freely eat the fruit of every tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die." So our lesson for today is the fallen state of man. So alam naman natin na ginawa tayo ng Panginoon, no? To be like in His image, no? Para maging pure tayo sa paningin ng Panginoon, but the sin came to the world through Satan and also through the serpent, no? Gideceive ni Satan si una is si Eva, no? At the same time, in-invite naman ni Eva si Adam, no, to eat the fruit of the knowledge of good and evil. So in this time, no, makita natin na tayo as a human being, ginawa tayo ng Panginoon to be like in His image, no? Ginawa tayo ng Panginoon to be pure in our personalities, and ginawa tayo ng Panginoon para sumamba at manampalataya sa Kanya. But the sin came to this world through Satan, no? Gideceive niya si Eva. Nilinlang niya si Eva, no? To eat the fruit of good and evil, no? At dahil doon napunta tayo sa fallen state, no? Na-fall tayo into sin. So that in the beginning, na-fall si Adam and si Eve, no? Nalaglag sila sa kasalanan, no? Na dahil nalinlang sila ni Satanas, and then ang curse na yon, ang kasalanan na yon ay na-adapt natin, no, sa panahon natin ngayon. So that's why na hanggang ngayon ay makasalanan ang tao, no? So let's also read Genesis chapter 3, no? Verses 1 to 19 para maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin, no? The fallen state of man, yung pagkalaglag ng tao sa kasalanan. So Romans 3 chapter verse 1 to 19. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" "Of course we may eat fruit from the trees in the garden," the woman replied. "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat," God said. "You must not eat it or even touch it. If you do, you will die." Verse 4, "You won't die," the serpent replied to the woman. "God knows that your eyes will be opened as soon as you will eat it, and you will be like God, knowing both good and evil." The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful. The tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her,
and he ate it too. In that moment, their eyes were opened and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking around in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" the Lord God asked. "How have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?" The man replied, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Then the Lord God asked the woman, "What have you done?" "The serpent deceived me," she replied. "That's why I ate it." When the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, and you you are cursed more than all animals, domestic and wild. You will crawl on your belly, roving in the dust, as long as you live. And I will cause hostility between you and human, between your offspring and her offspring. You will strike your head, and you will strike his heel." Then he said to the woman, "I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will desire to control your husband, but he will rule over you." So, and then the man, he said, and to the man he said, "Since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. It will grow thorns and thistles for you, though you will eat of its grain by the sweat of your brows. You will have food to eat until you return to the ground from which you were made, from where for you were made from dust, and to dust you will return." So, sa aking ulitin, no? The fallen state of man. Yan yung topic natin ngayong umagang ito. And the given verse that we have read earlier, no, found in Genesis chapter 2 verse 16 to 17 and Genesis chapter 3 verse 1 to 19. At the same time in Romans 5 to 12. So, access idea, how man was created. So ating nabasa, no, dito sa Genesis that man was created from the dust, and the dust he returned. No? Ginawa ang tao sa lupa, no? At sa lupa din siya babalik. No? So yan yung idea. So because of the sin, no, dahil sa kasalanan na ginawa ng tao, nagkaroon siya ng sinabi ng Panginoon na dapat sinabi ng Panginoon sa babae na mag-labor siya when he conceived a baby in his belly. So dahil pala sa kasalanan, no, nagkaroon ng curse yung tao. At the same time, sa babae na part is maghihirap talaga siya in laboring his or her baby. No? Pag nagkaroon siya ng anak, nagbubuntis ang babae,
kailangan niya talagang mag-labor dahil yan yung dinesign ng Panginoon sa kanya dahil sa kasalanan na kanyang ginawa. At the same time to the man, sa lalaki kay Adam is sinabi ng Panginoon na kailangan mong magsikap, kailangan mong maghirap, kailangan mong magtrabaho para makakita ka ng para magka-provide ka ng pagkain para sa iyong pamilya. So yan yung kumbaga hanggang sa panahon natin ngayon na experience pa rin natin yan or ganyan na ang ating lifestyle. It is because it started from Adam and Eve, no, na nagkasala sila at dahil doon parang tinunglo ang lupa at dahil doon kailangan ng tao maghirap para makakita ng pera, para makahanap ng pera, para maka-provide siya sa kanyang family. At the same time sa babae, kailangan niya mag-labor para sa kanyang magiging anak. So yun yung resulta ng kasalanan. So from the beginning of Adam and Eve and until now, nakita natin na kumbaga nag-i-exist talaga ang kasalanan. Hanggang ngayon na-experience pa rin natin yung kasalanan. At saka ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. So in that very essence, no, malalaman natin na tayo ay na-separate sa presensya ng ating Panginoon. And then the biblical truths about this lesson is God's instruction. Makita natin dyan sa Genesis chapter 2 verse 16, no, to 17, natin binasa kanina. God gave man the freedom to eat the fruit from any trees in the garden, but he was warned clearly that he must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. No? So, binalaan na ng Panginoon si Adam at saka si Eve na bawal silang kumain ng fruit ng knowledge of good and evil. It is because kung kakain sila noon, mamamatay talaga sila. So, kung para ating maintindihan na hindi lang yon ibig sabihin na pag kumain si Adam ng fruit of good and evil, no, kapag kumain si Adam noon ng fruit na yon is mamamatay siya physically. So hindi lang sa physical na nature natin na mamamatay tayo, but at the same time in our spiritual nature, no, mamamatay ang tao dahil nagkasala ang tao at saka na-separate siya sa presence ni Lord, because the Lord our God is holy, and because of our sinful nature we are not able to communicate with Him, we are not able to connect with Him, we are not worthy to praise Him because we are not holy as He is, no? So naputol yung relasyon ng tao sa Panginoon. Naputol dahil sa kasalanan na dumating sa buhay ng tao. At saka hanggang ngayon, na-experience pa rin natin yun because we are part of the sin that Adam and Eve committed from the beginning. No? Kaya hanggang ngayon, na-experience natin yung separation natin sa Panginoon. So, ganyan siya. And then, in this warning is very clearly that very clear and emphatic. Therefore, man is totally responsible for his transgression. No? So, totoo talaga ito ang warning ng Panginoon na nagiging klaro sa atin, no? Na klaro sa atin na dahil sa ating kasalanan, dahil sa kasalanan na ginawa natin, we are responsible of ourselves, no? Na
kailangan nating pagbayaran yung kasalanan na ginawa natin. So, ganyan yan siya. No? So, hanggang sa panahon natin ngayon, no, we are responsible of the sin that we are doing, no? Responsibilidad nating mamuhay, responsibilidad natin kung nakagawa man tayo ng kamalian, no, sa Panginoon. And then number 2 is Satan's deception, no? So kung ating babalikan yung binasa natin kanina na Satan's deception, ating babasahin dyan sa Genesis chapter 3 verses 1 to 5. The serpent was shewed of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" "Of course, we may eat the fruit from the trees in the garden," the woman replied. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat, God said. You must not eat it or even touch it. If you do, you will die. No? So, sinabi ni Satan, no, na tinanong niya si Eve na hindi ba kumbaga hindi ba kayo pinahintulutan ng Panginoon na kumain ng prutas, no, sa paligid or dito sa garden? But ang sagot ni Eve is that pwede kaming kumain ng kahit na anong prutas dito sa garden, but we are not able, God warned us, no, to not to eat the fruit of good and evil. No? So, lahat ng prutas dito, karamihan sa prutas dito, or lahat sa prutas dito sa garden, sabi ni Eve, is pwede namin kainin, except the one fruit na sinabi ng Panginoon na bawal namin kainin, which is the fruit of good and evil, no? So bawal sa kanila. So the agent of deception, no? The word of God warns us that Satan deceives people by the masquerading himself as an angel of light, no? Babasa natin diyan sa 2 Corinthians 11 chapter 11 verse 4. This time he did not appear as an angel of light but as a serpent, no? So sa panahon ni Eve, hindi siya nag-appear as the angel of light, but he appears to them as the serpent, no, which is yung tinatawag natin na ahas, no? So nagpakita siya sa kay Eve na bilang ahas, no? The conversation, no, yung pag-uusap nila ni Eve. Satan asked the woman a thought-provoking question, yung mapapaisip ka talaga kung anong isasagot mo. Did God really say, or sinabi ba talaga ng Panginoon na bawal yung kainin yan? Or sinabi ba talaga ng Panginoon na hindi pwedeng kainin yan? No? So, mapapaisip ka, kung ikaw yung sa sitwasyon ni Eve, is mapapaisip ka talaga kung kakainin mo ba o hindi yung prutas ng good and evil, no? So, this question is not easy one, no? It challenges the woman to think and reconsider, but it was meant to cast doubt on her mind, no? So sa kalagayan ni Eve, napapaisip talaga siya na hindi ba talaga pwedeng kainin yung prutas na yan, no? Yung fruit of good and evil, no? So kumbaga binigyan ni Satan ng doubt or pag-aalinlangan yung kaisipan ni Eve, no, na pwede niyang i-consider
na kainin yung prutas ng good and evil, no? You must not touch it. There is real danger in adding to what God had already said, no? So may danger talaga na pag dinagdagan mo yung salita ng Panginoon na uh, nakakapag bigay ng confusion sa tao yon. So in this situation, there is a real danger in adding to what God had already said. So yun yung sinabi ko kanina. The word of God is perfect and complete. No? Yung command ni Lord, perfect and complete. Doon kay Adam and Eve na hindi dapat nila kainin yung fruit of good and evil. But si Satan is by his deception, no, binigyan niya ng pag-aalinlangan yung kaisipan ni Eva na pwede ba talaga o pwede naman siguro kinakainin yung fruit of good and evil, no? So kumbaga sa kalagayan ni Eve is nag-aalinlangan siya kung ano ba talaga yung susundin niya, no? O ano ba talaga yung dapat niyang gawin. So the Bible clearly warns against adding and subtracting the word of God, no? So klaro talaga na nire-remind tayo ng word ni Lord, no, na or nire-remind talaga tayo ng Bible na bawal talagang there is a danger, no, in adding in the word of God. Kung ano yung nakasulat diyan sa Bible, so consider is as it is, no. Hindi natin kailangan dagdagan para para hindi tayo magkaroon ng confusion. So yun yung gusto nating ipaabot. It is because sa kalagayan ni Eve dito sa Genesis, no, kumbaga parang dinagdagan ni Satan yung information na binigay or yung command na binigay ni Lord sa kay Eve, no, na dinagdagan ni Satan na hindi ba talaga pwedeng kainin yan, or baka pwede mong i-consider na kainin yung fruit of good and evil. So, there is a danger talaga, no, pag dinagdagan natin yung salita ng Panginoon. So, yun siya. And then, the contradiction. No? Kung makikita natin, nag-aalinlangan na si Eve. No? May pagdadalawang isip na sa kanyang pag-iisip. No? So, contradiction. Satan's work is to always oppose God and those who follow Him, no? So, against talaga si Satan sa kung ano yung will ni Lord or yung command ni Lord, ano yung kagustuhan ng Panginoon. So, his purpose, the purpose of Satan is to oppose what God had said and what God had commanded to those people na sumusunod sa kanya. So, ang target talaga ni Satan is yung follower ni Lord, no? Yung nag-worship sa kanya, no? Satan said to the woman, "You will not surely die," no? So, ang ating babalikan, sinabi ng Panginoon na if you eat the fruit of good and evil, you will surely die. But binaliktad ni Satan yung information or yung command ni Lord na sinabi ni Satan na you will not surely die. Ibig sabihin, pwede kang kumain, no, ng fruit na yan, but you will not surely die. No? Hindi ka naman mamamatay kapag kinain mo yan. No? So, yun yung deception. Yun yung temptation na ginagawa ni Satan. Yun yung trick ni Satan para kumbaga magda-doubt tayo sa trust natin kay Lord, magda-doubt tayo sa command ni Lord sa buhay natin, magda-doubt tayo sa kung ano yung truth na sinasabi ng Panginoon. It is because the information that Satan instill in our mind, no, given in the situation of Eve, no, na nagdadalawang isip na siya, ano ba talaga ang susundin ko, no? So yun siyang nangyayari sa buhay ng tao. Kaya nga dumating sa panahon hanggang sa panahon natin ngayon na
inherit natin yon or na dadala natin yung kasalanan sa buhay natin, it is because nagkamali si Eve at that time, no? Or nagkamali ang tao at the very first time sa buhay niya, no? Dahil sinunod niya yung kung anong sinasabi ni Satan, which is yung deception, yung temptation na ginawa ni Satan. So God said versus what Satan said, no? So God said, sinabi ng Panginoon na bawal mong kainin yan, or do not eat the fruit of good and evil. It is my command. Command ni Lord na bawal mo talagang kainin yan. And anong sinabi ni Satan? You eat it. Pwede mo naman kainin yan. Pwede mo naman i-consider, kumbaga, kung nasa ganyan mga sitwasyon, no? Sinasabi ni Satan siguro, no? Na pwede naman siguro i-consider, pwede mo naman siguro i-try, no? So, may talaga, may tawag nito yung kumbaga may confusion talaga na wala naman sigurong mali kung susubukan, di ba? No? So Satan, God, no, commanded Adam and Eve to do not eat the fruit of good and evil. But Satan, no, sinabi ni Satan na pwede mo naman sigurong i-consider na kainin yan. But the second word na sinabi ni Lord na you will surely die. Pag kinain mo yan, sabi ng Panginoon, mamamatay ka talaga. No? But contradiction din yung sinabi ni Satan sa sinabi ng Panginoon na you will not surely die. Hindi ka naman mamamatay pag kinain mo yan. No? Hindi ka naman mamamatay kapag sinubukan mong kainin yan, no? So, kumbaga, binibigyan ni Satan ng confusion yung pag-iisip ng isang tao, no? So, sabi ng Panginoon, pangatlong beses, no, that I am telling you the truth. So, si God, totoo talaga yung sinabi niya na kapag wag kang kumain ng prutas na to, no? Lahat ng prutas dito sa garden, pwede mong kainin except sa prutas na ito, which is the fruit of good and evil, no? The fruit of knowledge of good and evil, no? Yung bawal, yun yung sinasabi ng Panginoon, yun yung katotohanan. And pangalawa is you will surely die. Pag kinain mo yan, talagang mamamatay ka, no? Not only physically death, but at the same time in your spiritual death, because pag kinain mo yon, no, magkakasala ka sa Panginoon, and then mamamatay yung espiritu natin sa ating katawan, and then mawawala yung connection natin sa Panginoon. And then ang sinabi naman ni Satan is contradiction naman sa sinasabi ng Panginoon, no, I am telling you the truth. So sa dalawang idea na narinig ng tao, no, doon sa sitwasyon na yon, nagkakaroon ng confusion. Ano ba talaga ang susundin ko? Ano ba talaga ang katotohanan na dapat kong pakinggan? So, kasi sinasabi ng Panginoon na siya ang nagsasabi ng totoo. Sinasabi rin ni Satan na siya ang nagsasabi ng totoo. But if we really understand the situation here, no, mamiintindihan lang talaga natin na lahat ng sinasabi ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang. Si Satan is deception lang talaga niya, no? Trick niya talaga, no? Trick talaga ni Satan ang manlinlang ng tao. Sinasabi niya na siya yung nagsasabi ng katotohanan, kagaya sa nangyayari sa atin ngayon na kumbaga binibigyang kaaliwan tayo ng ni Satan, no? Through social media, through fame, through wealth, no? Yung mga kayamanan, karangyaan, kasikatan, lahat-lahat ng mga
nakikita natin sa paligid natin, it's the deception of Satan para sa ating uh, pamumuhay at para mawala yung focus natin sa pag-serve natin sa Panginoon. So in that time, sa panahon nila Adam and Eve, no, nagkaroon ng confusion ang tao. So who is telling the truth? So doon na nagkakaroon ng confusion, no? Sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? At sino ba dapat ang susundin ko, or who must be obeyed? Sino ba dapat ang susundin? So kaya na-fall ang tao, or nalaglag ang tao sa kasalanan dahil sa confusion. At dahil na rin inacknowledge nila yung idea ni Satan, which is yung deception ni Satan, no? Na hindi naman kayo mamamatay pag kinain mo yan, no? And then hindi naman kumbaga sinasabi ni Satan na pwede niyong kainin yan. So doon nagkaroon ng confusion. Who is telling the truth and who must be obeyed? Sino dapat ang susundin? So, number 3 is man's rejection. Ating babasahin dyan sa Genesis chapter 3 verses 3 to 6. Diyan natin malalaman na or ni-reject ng tao yung command ni Lord. No? It was started from the unhealthy look, no? Hindi kumbaga yung parang may pagnanasa, no, na kainin, or yung may kagustuhang kainin yung prutas na yun, no? So the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. No, temptation always appear good and pleasing, no? So nung panahon na nakita ni Eve yung fruit, no, na sa tingin niya parang masarap naman, no, masarap kainin, yung fruit na yon, yung prutas na yon. So kumbaga unhealthy look, no, parang siguro masarap tong pagkain na to, no? Siguro kasi kung i-imagine natin, no, siguro makinis, no, yung medyo siguro na pag sa fruit kasi na-attract kayo kapag yung nakikita natin yung pulang-pula yung kulay niya, no, at saka nakikita natin na parang ang tamis-tamis, no, ng fruit na yun, no? So doon nagkakaroon ng unhealthy look. The woman saw the fruit of the trees was good for food. No, masarap talaga ito, no, sa tingin ng tao, sa tingin ni Eva, no? And pleasing to the eye, no? So yung dinidescribe ko kanina na parang pulang-pula yung prutas, no, makinis, no, yung masarap nguyain, masarap kainin, no? So yun siguro yung imagination ni Eva sa panahon na yun, no? So temptation always appear good and pleasing. So ganun din kahit sa panahon natin ngayon, yung temptation dumadating siya na something beautiful, no? Maganda sa paningin ng tao, maganda sa feeling ng tao, maganda sa pakiramdam ng tao, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, yung kasikatan, yung fame, yung lust, the lust of the eye, the lust of something na makapagbibigay ng pleasure sa katawan natin, no? So yun siya, yun yung pinapakita ni Satan, no? And then number 2, it was followed by a selfish desire, desirable for gaining wisdom, no? So
So, nandyan na, inilatag na ni Satan yung deception, no? And it is followed our selfish desire. Yung kagustuhan natin na sa akin lang to, gusto ko sa akin lang to. No? Wala na akong pakialam sa ibang tao, wala na akong paki sa kahit sino dyan, basta pag masaya ako, masarap ang buhay ko, ako na to. No? Ganyan yung selfish desire. Wala tayong pakialam kung may masasaktan tayong tao, wala tayong pakialam kung may masasagasaan tayong dignidad ng tao. No? So, ganun yun siya. Yung feeling na selfish. No? Selfish desire. And desirable for gaining wisdom. Yung kagustuhan natin na makagain tayo ng knowledge or wisdom. So, yun siya. No? So, man's rejection. So, nireject ng tao, nireject ni Eve. Yung command ni Lord, it is because of first, her unhealthy look, no? Yung hindi maganda yung intention niya. And then, he think that fruit, it was good for food and pleasing to the eye, no? At second, it was followed by her selfish desire, no? Desirable for gaining more wisdom, no? Sa kagustuhan niya malaman ang lahat, no? Lahat sa buhay niya. And then the third one, it was consummated by eating the forbidden fruit. Yung consummated, it is yung pag reject natin sa command ni Lord na bawal kainin yan, no? Bawal hawakan, no? Yung forbidden fruit. And then man deliberately reject the warning of God or the command of God and was carried by the deception of Satan. So, dahil sa desire na yon, dahil sa selfish desire niya na siguro masarap yung fruit na yon, no? And then doon na lumabas yung kagustuhan ng tao na i-reject yung command ni Lord, no? And then i-acknowledge yung deception ni Satan sa buhay niya. So, it's like that situation or that scenario, no? Na kaya nagkasala ang tao, it is because he rejected the command of God, no? And he carried the deception or by the deception of Satan. So, nagsimula sa confusion, no? Na ano ba talaga ang totoo, ano ba talaga ang dapat kong sundin. And then, they fall into sin. So, man's solution. So, nandoon na, nagkasala na ang tao, kinain na nila yung fruit of good and evil. And then, dahil sa nabukas na yung kaisipan nila, no? Bumukas na yung kaisipan ng tao, and then they think of a solution. Naghanap na sila ng rason, ng solution para matakpan nila yung kasalanan nila. Man solves his dilemma by employing defense mechanism, a way of justifying one's self. So, dumating na fall na sila doon sa kasalanan, no, nagkasala na ang tao, and then para matakpan nila yung kasalanan nila sa Panginoon, gumawa sila ng defense mechanism, a way of justifying oneself. So, yung dumating na yung panahon na hinahanap na sila ng Panginoon na asan na kayo, no? Sinasabi na nagtago si Adam, no? Nagtago sila. And then sinasabi ng Panginoon, bakit kayo nagtago?
So, sinabi naman ni Adam na nahihiya kami sa sarili namin dahil nakahubad kami, or we are wala pa silang suot that time. So tinanong ng Panginoon, sino ba nagsabi sa inyo na wala kayong damit? So doon na kumbaga gumawa na sila ng rason sa sarili nila na ginawa nilang defense mechanism para matakpan nila yung kasalanan nila sa Panginoon. And then, let's proceed the covering, no? Yung pagtatakip ng kasalanan. They made covering for themselves for the account we know that their nakedness was a result of their disobedience, no? So, tinakpan nila yung sarili nila sa thinking na yung kasalanan nila is galing sa kanilang pagiging hubad, yung wala silang suot, was a result of their disobedience, no? Yung pagiging hubad nila, iniisip nila na resulta yon sa pagiging disobedience nila sa Panginoon. Their nakedness was not the real problem, but their sin. Yung pagiging hubad nila, hindi problema yon, but yung pag-disobey nila sa Panginoon, yung kasalanan nila na ginawa sa Panginoon, yun yung problema. And then, let's proceed to hiding, no? Yung pagtatago. They hid from the Lord among the trees in the garden. Adam and Eve were guilty before God. They could not meet Him face to face. Dahil sa guilt nila, na nagkasala sila sa Panginoon, then dahil din nabukas na yung pag-iisip nila, dahil dinisobey nila yung Panginoon, nagtago sila sa kakahuyan. And then, nagiging guilty sila before God. It is because dinisobey nila yung command ni Lord sa buhay nila, yung command ng Panginoon sa buhay nila. So, yun siya. Yun no. So, tinago nila yung sarili nila from the Lord. It is because they are guilty of what they are doing. No? They could not meet Him face to face. Nagtago talaga sila sa Panginoon. It is because sa kasalanan na ginawa nila. Hindi nila kayang harapin ang Panginoon. It is because of their disobedience na ginawa nila sa Panginoon. The defense of the guilty is usually to hide from the offended. People today are still hiding in their religion and philosophies. So sa sitwasyon natin ngayon, para masabi na maka-Diyos tayo or sumusunod tayo sa Panginoon, nagtatago tayo sa relihiyon, sa kultura, sa paniniwala, sa ideology, no? Sa kahit anong parte ng buhay, no, na ating pinapaniwalaan. When they hid, God asked them the series of questions. Sa panahon na nagtago sila, tinanong sila ng Panginoon, "Where are you?" Hindi kaagad sinabi ng Panginoon na ano bang ginawa niyo, kundi sinabi una ng Panginoon, "Saan ba kayo? Bakit hindi ko kayo nakikita?" So, "Who told you that you were naked?" Yung nagsagot sila na nagtago kami kasi nakahubad kami. Then God asked the second question, that who told you that you are naked? Sinong nagsabi sa inyo na nakahubad kayo? Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat? Kumain ba kayo sa fruit na yun na sinabi ko sa inyo na huwag kainin? And then, what is this you have done? Ano ba itong ginawa niyo? Ano bang
Ano bang pumasok sa utak nyo? Bakit ginawa nyo yung kasalanan na yan? No? So, ganun yun siya. So, at that time, no, na nagkasala sila sa Panginoon, nagsimula yung kasalanan ng tao sa Panginoon, they hid themselves, they make excuses, or they defend themselves by uh, uh, to hide, no, to hide, and then to make excuses, or to make covering or defense mechanism para matago nila yung kasalanan nila sa Panginoon. We note that this series of questions were asked not to gain information. So yung tanong ng Panginoon, hindi para magkaroon siya ng information or para malaman niya kung ano ba talaga ang ginawa ng Panginoon. This series of questions is to seek confession and repentance. Para gustong ipaabot ng Panginoon sa pamamagitan ng tanong niya na nasaan kayo, para ipakita sa atin, ipakita sa tao na nagkasala siya, kailangan niyang i-confess yung kasalanan niya sa Panginoon para patawarin siya ng Panginoon. But God seek confession and repentance instead of admitting, no, they continued to use another defense mechanism. No? Instead na aminin nila yung kasalanan nila sa buhay nila, no, nagpapatuloy pa rin sila to make excuses or to make defense mechanism in themselves para matago nila yung kasalanan nila. So, ang gustong mangyari ng Panginoon, gusto niyang tanggapin natin na tayo ay nagkasala. No, yun yung unang sinabi niya sa yun yung gusto niyang mangyari sa buhay ng tao, yung i-admit ang kasalanan, humingi ng kapatawaran, at saka para ma-experience nila yung forgiveness ni Lord. So, dahil sa kasalanan, no, na nagawa nila, they make themselves hide from the Lord, and then they make defense mechanism. Gumagawa sila ng rason para itago yung kasalanan na ginawa nila. But it is contradicted to the desire of God na mag-show up sila at humingi ng kapatawaran sa kasalanan na ginawa nila. So, God condemnation. We read it in the book of Genesis, chapter 3, verses 14 to 19. So, kinondem talaga sila ng Panginoon. First to the serpent, sinabi niya, "You are cursed and became man's enemy forever." So, yung serpent, yung ahas, di-curse ni Lord na magiging, sinabi niya sa ahas na gumapang ka dahil sa ginawa mo, gagapang ka sa lupa sa pamamagitan ng iyong tiyan, and then magkalaban kayo ng tao. Kaya, yun yung nangyari sa ahas. It was used by Satan, yet it was punished. Ginamit lang siya ni Satan, but yung serpent, yung ahas, ginamit lang siya ni Satan, but it is responsible of the sin that yung ginawa ng ahas. So, lessons. We should not allow Satan to use us. Huwag nating bigyan ng pagkakataon si Satan na gamitin tayo para sa kagustuhan niya. Yung selfish desire ni Satan na para maggulo sa buhay ng tao. So, let us not allow
Satan to use us by doing his plan. So, to the woman, number 2, basa natin dyan sa verse 16, the pain in childbearing was increased. So, yun yung curse ng babae. Yun yung kaparusahan ng Panginoon sa babae. Sa panahon na magbubuntis ka, magle-labor ka, and then you experience the pain of bearing, the pain you are experiencing is increased. No? Talagang masakit talaga yung magiging pagdadalang tao ng isang babae. And then to the man, in Adam, mababasa natin sa verse 17 to 19 na hard labor, poverty, death. No? So, kumbaga, ang lalaki talaga ang kakayod, no? Maghahanap buhay, no? Magtatrabaho, maghanap ng kikitain na pera o magtatrabaho, no? Para sa pamilya, para sa kanyang sarili, no? So, yan yung curse na binigay ng Panginoon sa kanila. It is because they disobey the command of God, no? So, sa simpleng pagkakamali lang, no? Nagkaroon na ng lamat ang buhay ng tao, no? Na-experience nila yung curse, yung tunglo. Then, their defense mechanism did not solve the problem. Yung pag-aalibay nila hindi nakabigay ng solusyon sa problema, but mas lalong lumala pa yung problema ng kasalanan. And then, the problem of sin. It was useless to employ them. No? Useless yung mga rason nila na binigay sa Panginoon. The only solution for sin is confessing it to God and repentance. No? Ang pinaka-the best lang talaga na solution, no? Ang pinaka-solution talaga sa kasalanan ng tao is by confessing it, no? Tatanggapin natin na nagkasala tayo sa harap ng Panginoon. Tatanggapin natin na nakagawa tayo ng kasalanan, and then repentance, humingi tayo ng kapatawaran. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon para kumbaga para mapatawad tayo ng Panginoon sa mga kasalanan na ating ginawa. So, papunta na tayo sa ending, no? So, conclusion for life, God said nothing that did not come to pass. Every word He says is true. Sa lahat ng sinabi ng Panginoon, sa lahat ng command ng Panginoon, wala talaga siyang, wala talaga siyang tawag nito. Sa lahat ng command ni Lord, no? Sa lahat ng promises ni Lord, wala talaga siyang iniwan or wala talaga siyang nakaligtaan na mga promises niya or command niya sa atin. No? So, the original state of man did not last. So, yung original state natin is ginawa tayo ng Panginoon to worship Him, to glorify Him, to praise Him. Pero hindi yung siya nagtagal. It is because pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Letter B. Excuse me. Letter B. Man has fallen into sin and became a sinner, guilty and condemned before the holy God. So, yung original state natin na ginawa tayo ng Panginoon para magpuri sa Kanya, magpasalamat,
pagsamba sa Kanya ay hindi tumagal. And then, nalaglag tayo sa kasalanan. And naging sinner tayo, naging guilty tayo, no, before God. And then naging condemned tayo before our holy God. Letter C, man's defenses did not stop judgment. Yun yung mga rason natin, yung mga defense mechanism natin. Hindi siya, kumbaga, hindi siya nagbigay solusyon para sa judgment ng Panginoon. In every sin, there is a corresponding consequences. Sa lahat ng kasalanan na ginawa ng tao, mayroon talaga yang kabayaran, consequences. Because of letter E, because of Adam's sin, we were made sinners. Mababasa natin yan dyan sa Romans 5:12. Dahil sa kasalanan na ginawa ng isang tao, ang lahat ng sangkatauhan ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. So this time, we need to decide. We need to decide kung ano ba talaga ang gagawin natin sa ating buhay. Magpapatuloy pa ba tayo sa pamumuhay ng makasalanan? O tatanggapin natin ang regalo ng Panginoon, which is Jesus Christ, no? And to acknowledge our sinful nature, no? I-confess natin yun, sabihin natin sa Panginoon kung ano yung kasalanan natin, i-admit natin sa sarili natin na hindi tayo righteous, hindi tayo perfect human being. This time, we need to decide in ourselves that we need to acknowledge the presence of God sa ating buhay. The only solution to sin is to admit it. Isa lang talaga ang solusyon sa kasalanan. Yun ay tanggapin natin na tayo ay nagkasala. To admit it before God and ask for His forgiveness. Tanggapin natin sa sarili natin dyan sa harap ng Panginoon na, Lord, nagkasala ako at kailangan ko ang kapatawaran ninyo. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanang nagawa, sa mga kasalanang hindi ko man nagawa pero iniisip ko, sa mga selfish desire ko sa buhay. The only solution to our sin is to admit it and to admit it before God and ask for His forgiveness. Hingin natin sa Panginoon ang kapatawaran na gusto nating mangyari sa buhay natin. My brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, marami laganap na talaga ang kasamaan sa mundo. Dito sa Pilipinas, grabe na ang korupsyon dahil sa kasalanan. And then sa ibang bansa, nababalitaan natin yung mga gera, gutom, dahil sa kasalanan ng tao. So, para masolusyonan ang lahat ng nangyayaring ito, kailangan natin simulan sa ating sarili at tanggapin at i-acknowledge na tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. We need to decide for ourselves. Kailangan natin tanggapin si Jesus sa buhay natin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Number 2, I will repent. Kailangan kong isurrender sa Panginoon yung sarili ko, yung buhay ko, pati na mga kasalanan ko na nagawa. We need to decide right now. It is because pagdating ng panahon,
na mamamatay tayo dito sa mundo, wala na tayong opportunity na humingi ng kapatawaran sa Panginoon. O kung dumating man ang panahon na babalik na ang Panginoon dito sa mundo para kukunin, para i-judge ang lahat ng tao, wala na tayong opportunity na humingi ng kapatawaran. Ngayon, sa pagkakataong ito, ngayon ang panahon na kailangan natin magdesisyon at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at tanggapin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior sa ating buhay. Tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Dahil kapag hindi natin tinanggap si Jesus at namuhay pa rin tayo sa makasalanang buhay na ating ginagawa, darating ang panahon na itatapon talaga tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. And that pag nandun na tayo sa impyerno, habang buhay na yun. Hindi na, kumbaga, wala nang katapusan ang punishment na ating may experience sa impyerno. At yan ang katotohanan. At kapag namatay tayo sa mundong ito, wala na tayong opportunity para humingi ng kapatawaran sa Panginoon. So habang buhay pa tayo, kailangan na natin mag-decide kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Kung tatanggapin ba natin si Jesus Christ o hindi. So I invite you everyone, sa lahat ng ating mga followers dyan, mga viewers, I invite you to receive Jesus Christ, to repent your sin before God, to accept your unrighteousness sa harap ng Panginoon. Dahil handa ang Panginoon na tanggapin tayo ulit sa presensya. Handa ang Panginoon na tanggapin tayo bilang kanyang magiging mga anak. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigay niya si Jesus Christ dito sa mundo para pagbayarin sa mga kasalanan hindi naman niya ginawa. Sa mga kasalanan natin na ginawa natin noon pa maging hanggang ngayon, at sa mga gagawin pa natin mga kasalanan sa susunod na panahon sa ating buhay. Si Jesus Christ hindi niya deserve ang punishment, but He surrendered Himself, no? Pinababa siya ng Panginoon dito sa lupa 2,000 years ago para lamang maligtas ako, ikaw, tayong lahat na nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kumbaga guilty na tayo before pa tayo pinanganak sa lupa. Then kapag guilty ang isang tao, deserve niya talagang makulong o pagbayaran ang kanyang kasalanan. But Jesus came to earth to give us redemption, pardon, kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang responsibility natin is kailangan natin siyang tanggapin personally, mamuhay tayo ng makatarungan para ma-experience natin yung salvation na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Let us pray. Lord Jesus, we thank you, Father God, for this morning. Salamat po, Diyos, dahil binigyan mo kami ng oportunidad, Father God, to
decide, Father God, on ourselves, Lord, to receive you as our Lord and Savior. Thank you for dying on the cross for our sins, and thank you for giving us the opportunity to uh, experience our new life, Father God, in you. Lord Jesus, I pray that lahat ng mga nanonood ng live na ito, i-bless niyo po sila. Na sana ma-experience nila, O Diyos, ang kapatawaran sa mga kasalanan namin. Sa mga kasalanan aming nagawa, hindi man namin nagawa, Father God. Because deserve namin, O Diyos, ang impyerno, ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. But binigay mo si Jesus sa amin to die on the cross to give us eternal life, para bigyan kami ng panghabang buhay doon sa langit. Salamat, Father God. We entrust it to you sa lahat ng aming buhay. Ibibigay namin sa inyo. Bless us, Lord, this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So, salamat sa pag-subaybay sa ating live. Salamat sa lahat ng nag-like, comment, and share. No? And then, it is last part na, no, sa ating live ngayon, ngayong umaga. And then, ibibilin ko sa inyo ang memory verse. No? Diyan sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So, I encourage everyone to read your Bible para maliwanagan tayo sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. God bless everyone, and then goodbye. See you in our next live. Shout out sa mga followers natin, sa mga viewers, and sa mga nagsubaybay sa live na ito. Sana makita ko pa kayo sa susunod natin na live, sa susunod na mga araw, dahil marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa buhay Kristiyano. Pasensya na sa language na ginagamit ko, kasi hindi talaga ako ganun ka-fluent sa Tagalog. So, sinusubukan ko na may paliwanag ko ng maayos, may paliwanag ko ng maigi sa inyo ang salita ng Panginoon, para naman makapagbigay tayo ng inspirasyon sa lahat ng tao na makapanood sa ating mga live. God bless everyone, and sana makita ko pa kayo sa susunod natin na live, and have a blessed day today. Bye-bye, and once again, God bless everyone.